Pag naniniwala ka na may Diyos at sumasampalataya ka sa Kanya, dapat mo siyang sambahin. May utos sa pagsamba at dapat ito ay sama-sama kaya nabubuo ang isang kongregasyon. Pangunahing ang pananampalataya ay dapat may gawa. Kung sumasampalataya ka, natural lang na gumawa ka kasi ang gawa ay bunga ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Saan? Sa lipunan, sa kapwa-tao. Kaya nabuo ang MCGI, ang CGI Church of International. Bakit may M? Kasi members lang. Ang members ay nakianib, nagpaampon o nakidugtong sa orihinal na simbahan. Kaya kung may ilang miyembro na nagkakamali, hindi ibig sabihin na mali na lahat ng nakianib o nagpaampon. Bakit nakianib lang o nagpaampon lang ang ibang members? Kasi hindi silang original na church. Ang original na church ay yung itinatag base sa nakasulat sa Biblia. Point of view. Bottom line, yung mga Exeters, meron ba silang ganitong pananampalataya? Meron ba silang pananampalatayang may gawa? Ito ang dahilan kung bakit mas marami o majority ang nananatili sa loob ng iglesia. Dahil sa mindset na ganito, sumasampalataya sila dahil sa sama-samang pagdalo sa kongregasyon, naghahandog ng awit at papuri sa Diyos. Bakit sinasabi na mali ang Exeters? Kasi hindi hayag sa kanila ang maayos na pagsamba. Kung tama sana sila, makikita sa kanila ang ganitong pamamaraan ng pagsamba at pagpapasalamat. Sa kaso ng mga Exeters, mali ang kanilang pananampalataya dahil nung nag-exit sila, hindi na nila ginagawa ang pamamaraang nakasanayan sa MCGI. Hayag sa kanila na may ilan na nag-claim na atheist o agnostic at karamihan ay floating lamang, walang malinaw na pananampalataya. Napakasimple lang ng kadahilanan ng tumibay sa loob ng MCG, nalalaman nilang buhay pa sila, may kaligayahan at biyaya mula sa Diyos, kaya nagpapasalamat sila. Maaring naligtas sila sa aksidente o nakakamit ang blessings. Dahil dito, nagpupuri sila, lumuluwalhati at sumusunod sa utos ng sama-samang pagsamba. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming kaanib ang nananatili sa loob. Dahil ang mindset ay pagsamba ng sama-sama, hindi hiwa-hiwalay at hindi nagkakabahabahagi. Kapatid, diretso sagot ko, yung pagkawala ng pagkakatipon ay hindi random, hindi aksidente. May pinanggalingan yan. At oo, tama ka. Kapag nawala ang pagkakatipon, nawawala ang tunay na pagsamba. Kasi pagsamba sa Biblia ay hindi solo flight. Laging sama-sama. Ngayon, bakit nagaganyan ang mga Exeters? Ito ang malinaw na breakdown. Walang sugarcoat. 1. Nawala ang pagkatipon kasi nauna nang nawala ang pananampalataya. Hindi agad nakita sa labas pero sa mood of mindset nila natabunan na yung spiritual appetite. Kapag humina ang paniniwala, automatic, humihina ang conviction, humihina ang desire to worship, humihina ang pakipagtipon. Sama-sama yan, domino effect. 2. Limbic system ang nag-take over, hindi na prefrontal cortex. Ito yung literal psychology side. Kapag na-offend, may tampo, may gulo, may maling akala, may phantom guilt, may emotional overload, the limbic system ang nagmamaneho. At pag limbic ang driver, hindi worship ang pupuntahan, kundi distance. Lumalayo sa kapatiran, lumalayo sa doctrine, lumalayo sa pagkakatipon. 3. Na-internalize nila yung solo worship mentality. Ito yung mindset na okay lang ako mag-isa, hindi ko kailangan ng pagtitipon. Pero ayon sa Biblia, mali talaga yan. Kung tama ang pananampalataya, makikita sa gawa at ang gawa ay congregational worship. Kaya nung nawala ang pagsamba, ibig sabihin nawala na yung ugat, yung tunay na faith. 4. Identity crisis. Walang klarong direction. Kaya maraming Exeters nag-claim na atheist, agnostic, floating, spiritual pero hindi religious on my own journey, kuno. Alam mo kung bakit? Kasi wala na silang doctrinal anchor. Pag wala ng anchor, kahit anong ihip ng emotion or conflict, dinadala sila kung saan-saan. Hindi nila na-handle yung internal conflict, psychological plus spiritual. Ito yung core, may negative emotions, hindi na-solve, hindi na-regulate, lumaki, naging withdrawal. Kung ginamit nila ang prefrontal cortex para i-check ang mood of mindset, hindi sana sila naputol. Pero dahil limbic-driven ang naging bunga, paglayo, pagdududa, pagkaputol sa worship, pagkawala ng pagkakatipon. Conclusion, kaya sila naging exiters? Kasi nauna na nag-exit sa loob nila ang pananampalataya, gratitude, worship, discipline, at commitment sa sama-samang pagsamba. Pag nawala yun, natural lang na ang katawan ay sumunod, hihiwalay sila. Hindi sila lumabas dahil may nakita silang mali. Lumabas sila dahil nawala sa kanila ang spiritual appetite at psychological stability na nagbubunga ng sama-samang pagsamba. Punchline 1. Hindi sila umalis dahil may mali. Umalis sila dahil may nawala.
Nawala ang pananampalataya, nawala ang gratitude, nawala ang appetite sa pagsamba. Kaya natural lang na nawala rin ang pagkakatipon. Punchline 2, kapag humina ang worship, lumalakas ang limbic system. Pag emotion ang nag-drive, hindi prefrontal cortex, hindi worship ang direksyon, kundi paglayo. Punchline 3, ang totoong pananampalataya may gawa at ang gawa ay pagsamba na sama-sama. Kaya kung wala ng pagkakatipon, ibig sabihin na unain nang nag-exit ang pananampalataya bago sila nag-exit sa iglesia.